Nilamon ng tuluyan ng bagyo ang Sao Paulo nang nagsimulang bumilis ang lakad ni Fernanda Santos. Tinatakpan ng ulo gamit ang isang kamay habang pilit niyang pinipigilan ng tubig na lalong basain ang sapatos niyang basang-basa na. Sa kabilang panig ng Avenida Consolacion, ang lugar ng panayam sa trabaho, at alam niyang ang pagiging huli ay nangangahulugang pagsasayang ng nag-iisa niyang totoong pagkakataon sa loob ng maraming buwan para makakuha ng matinong posisyon. Lubusang nakaipit ang trapiko, walang tigil ang busina, ang tunog ng mga preno ng bus ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Tila ba ang buong universo ay nakikipagsabwatan laban sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy siya, pabulong na inuulit sa sarili, magbabago ang lahat ngayon, ito ang araw ko. Ngunit habang papalapit siya sa waiting shed ng bus, malapit na sa kanto ng Calle Augusta, may isang bagay na pumigil sa kanya para bumagal. Sa unang tingin, mukha lang itong isa pang tipikal na baha, ngunit nang luminaw ang kanyang paningin, biglang nanlamig ang buong katawan niya. May isang taong nakahandusay sa kalsada, maliit at marupok ang anyo, halos nakayakap sa sarili. Ang manipis na coat, basang-basa, ay dikit na dikit sa katawan. Sa tabi nito ay may lumang handbag, puno ng maputik na tubig. Huminto si Fernanda, maingat na lumapit at yumuko para masilayan ng malinaw. Isa itong babae, matanda na, nanginginig ng matindi, lubos na nag-iisa. Wala ni isa mang dumaraan ang mukhang nagmamalasakit o nakapansin. Nagmamadaling dumaan ang mga tao na tila wala siyang presensya. Ang ilan ay palihim lang na sumulyap, ang iba na may lumihis ng daan para iwasan ang tubig. Ngunit ni isa ay hindi huminto, walang nagtangkang kumustahin siya. Wala man lang naglaan ng 5 segundo para sa kanya. Kumirot ang dibdib ni Fernanda sa damdamin. Diyos ko po, ginang. Mahina niyang sambit, dahan-dahang lumuhod sa basang semento. Hingal at halos umiiyak ang matanda, parang nilalabanan ang sariling katawan na unti-unting bumibigay. Pinilit nitong iangat ang ulo ngunit diretso ang buhos ng ulan sa kanyang mukha. Ginang, naririnig niyo po ba ako? Dahan-dahang iminulat ng babae ang isang mata, tila isang taong gising mula sa malalim at magulong tulog. O iha, at nawalan ako ng malay, mahinang bulong niya, nanginginig ang boses, puno ng matinding pagod. Napahinto si Fernanda ng saglit. Pumasok sa isipan niya ang panayam, ang pagkakataon, ang oras. Lahat ito ay lumipad sa isip niya tulad ng mga kumikislap na babala. Ngunit sa pagtitig niya sa matandang nakahandusay, walang kalaban-laban, giniginaw at basang-basa, biglang nawala ang lahat ng iyon. Huwag po kayong magmadali, narito po ako, tutulungan ko kayo, ayos lang po. Malumanay na sabi ni Fernanda habang marahang hinawakan ang braso ng babae. Sinubukan ng matanda na tumayo, ngunit hindi siya kayang dalhin ng sarili niyang mga binti. Bumagsak ulit ang katawan niya, halos tumagilid. Agad siyang sinalo ni Fernanda. Lalo pang lumakas ang ulan. Isang ihip ng hangin ang nagpabaliktad ng payong ng isang lalaki, ngunit wala pa ring tumulong. Para bang hindi na siya nakikita, para bang wala siyang halaga. Ano po ang pangalan niyo, ginang? Tanong ni Fernanda, inilapit ang mukha upang malinaw siyang marinig. Conceição, sagot ng matanda. Hirap na hirap huminga. Huminga ng malalim si Fernanda, hinubad ang suot niyang manipis na jacket, kahit basang-basa na rin iyon, at dahan-dahang ibinalot sa matanda, umaasang mabawasan man lang ang ginaw. Ginang Conceição, tatayo po tayo dahan-dahan, ayos lang, tutulungan ko po kayo, magtiwala lang po kayo sa akin. Sa napakalaking pagsisikap, ipinatong ni Fernanda ang isang braso ng matanda sa kanyang balikat. Madulas ang semento, dumaraan ang mga sasakyang tila walang pakialam, nagpapasabog ng tubig. Sa bawat tangka, bumibigay ulit ang mga binti ni Ginang Conceição. Iha, hindi ko na kaya, mahinang ungol niya.
Kaya niyo po ito, magkasama tayong makakaraos. Ayos lang, tumingin po kayo sa akin, huwag kayong bibitaw. Ayun po, huminga lang po ng malalim, ngunit napakabigat ng katawan ng matanda. Ito'y bigat na dulot hindi lang ng pisikal na kahinaan, kundi ng sakit at pagod na naipon sa maraming taon. Isang uri ng pagod na hindi lang mula sa pagtanda, kundi mula sa pagharap sa hirap ng buhay. Mabilis na lumingalinga si Fernanda, umaasang may makikitang handang tumulong. Wala. May makakatulong po ba dito, pakiusap? Malakas niyang sigaw. 2 tao ang napalingon, ngunit agad ding umiwas at nagpatuloy sa paglakad. Uminit ang dibdib ni Fernanda sa pagkabigo. Hindi ito galit sa isang tao, kundi sa sama-samang kawalang malasakit na tila naging normal na sa lungsod na ito. Ayos lang po ang lahat, Ginang Conceição. Iaalis ko po kayo rito, pangako ko po yan. Tinangkang magsalita ng matanda, ngunit walang lumabas na tinig. Walang pag-aalinlangan. Lumuhod si Fernanda sa kalsada at maingat na inayos ang katawan ng matanda. Patawad po, baka po medyo maalog kayo, pero kailangan ko po kayong buhatin. At sa pusong puno ng determinasyon, ipinasok niya ang mga kamay sa ilalim ng braso ng matanda at iniakay ito sa kanyang likod na para bang may buhat siyang isang bagay na lubos na mahalaga at kailangang pangalagaan. Hindi man napakabigat ng katawan, sapat ito para manginig ang buong katawan ni Fernanda sa bigat. Bumuhos ang ulan sa kanyang mukha. Dumikit ang buhok niya sa kanyang anit. Dumikit ng mahigpit ang kanyang damit sa bawat bahagi ng katawan niya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya, isang hakbang kasunod ng isa pa, humihinga ng dahan-dahan at malalim. Sa bawat maliit na hakbang pasulong, kumakapit si Ginang Conceição sa kanyang mga balikat, naghahanap ng kahit anong matibay na mahahawakan. Maraming salamat, iha. Mahina niyang bulong, halos hindi namulat sa ulirat. Ang salitang iyon ay tumama sa puso ni Fernanda na parang mahinang hampas ng damdamin. Iha, matagal na panahon na mula nang may tumawag kay Fernanda sa ganitong paraan, puno ng lambing. Pinilit niyang pigilan ang bugso ng emosyon sa loob niya. Kapit lang po kayo, Ginang Conceição. Makakahanap tayo ng masisilungan ng hindi magtatagal, pangako po. Ngunit bago pa maihakbang ni Fernanda ang susunod na maayos na hakbang, isang mamahaling sasakyan ang biglang promeno sa gitna ng kalsada, nagpapasabog ng tubig sa lahat ng direksyon. Bumukas ang pinto nito ng marahas. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na business suit, ang tumakbong papalapit sa kanila. Nanlalaki ang mga mata at puno ng desperasyon. Nanay! Tumigil ng tuluyan si Fernanda. Si Ginang Conceição na nakayakap pa rin sa kanyang likuran ay mas lalong bumilis ang paghinga na para bang may ginising na alaala ang boses na iyon. At doon mismo, sa gitna ng kaguluhang dulot ng malakas na ulan, hilakbot at matinding pagkabigla, may isang bagay na magbabago ng tuluyan sa takbo ng 3 magkakahiwalay na buhay. Ang desperadong sigaw mula sa lalaki ang nagpapatigil kay Fernanda. Agad niyang iniikot ang ulo para silipin ang likuran, pilit na inuunawa ang nangyayari habang mahigpit pa ring hawak si Ginang Conceição. Tumakbo ang lalaki papunta sa kanila ng buong bilis, halos madulas sa madulas na semento. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa na, ngunit halatang wala siyang pakialam. Ang ekspresyon niya ay pinagsamang takot, paghihinagpis at matinding pagsisisi. Nanay, nanay, sa ngalan ng Diyos, anong nangyari sa iyo? Paulit-ulit niyang sinasabi habang maingat na hinahaplos ang nanginginig na kamay ng matanda. Napalunok si Fernanda hirap, hindi pa siya nakakita kailanman ng lalaking ganoon kaelegante, halatang mayaman, ngunit mukhang nawawala at gulong-gulo. Nakita ko po siyang nakahandusay doon, paliwanag ni Fernanda, nanginginig ang boses, hinihingal pa rin mula sa hirap ng pagbuhat. Malakas ang ulan at
Walang ni isa ang tumulong. Ang huling pahayag na iyon ay nagpuno ng kahihiyan sa mga mata ng lalaki. Huminga siya ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Pakiusap, ako na po ang bahala sa kanya. Hindi tumutol si Fernanda. Sobra-sobra na po ang nagawa niyo. Maingat niyang ibinaba si Ginang Conceição, dahan-dahang inilipat sa mga bisig ng lalaki na yumakap sa kanya na parang isang bagay na ayaw na niyang muling mawala kailanman. Nanay, bakit ka lumabas mag-isa? Tinawagan kita, hinanap kita sa lahat ng lugar. Aniya, puno ng pagkabalisa na para bang sinusubukang bawiin ang oras na nawala, ayusin ang nasira, itanggi ang mabigat na katotohanang nasa harapan niya. Ngunit lumipas na ang sandali. Ang kalagayan ni Ginang Conceição ay nagsalita na nang hindi gumagamit ng salita. Dahan-dahang iminulat ni Ginang Conceição ang mga mata. "O Ricardo," mahinang sambit niya. Sa pagkarinig sa pangalang iyon, biglang nagtugma ang lahat sa isip ni Fernanda. Ricardo Mendez, siyempre, ang pinakatanyag na abogado sa buong São Paulo. Ang pangalang laging nasa mga pahina ng Folha, sa Exame Magazine, sa mga komentaryong pampolitika at sa mga diskusyong legal sa Globo News. Ang mismong taong iyon na basang-basa, nanginginig at wasak sa harap niya. Siya talaga iyon. At ang babaeng buhat-buhat ni Fernanda ay siya palang sariling ina ng abogado. Bahagyang umatras si Fernanda, hindi alam kung mananatili o tatahimik na lang na aalis. Ramdam niya ang malamig na damit na dikit sa kanyang balat, ang ginaw na paakyat mula paa hanggang batok. Ngunit higit sa lahat may biglang sumikip na buhol sa kanyang dibdib. Isang buhol na nabubuo lamang kapag nasasaksihan mo ang isang bagay na labis na hindi makatarungan, sobrang makatao at napakasakit na yayanigin ka sa pinakaloob-looban mo. Itinaas ni Ricardo ang kanyang mukha at tiningnan si Fernanda sa unang pagkakataon. Walang kahit kaunting yabang sa kanyang tingin. Walang laman, sinakop ng pagsisisi. "Salamat." "Totoo, hindi ko maisip kung ano ang pwedeng nangyari kung hindi niyo siya napansin." Napangiti si Fernanda, alanganin at pilit. "Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng isang matinong tao." Mahina niyang sagot. "Hindi," agad niyang tugon, may buong paniniwala. "Hindi lahat ay gagawa ng ganyan." Tumama ang sinabi niyang iyon kay Fernanda bilang isang hindi matatakasan na katotohanan. Dahil sa totoo lang, wala ni isa mang tumigil. Tanging siya lamang. Inayos ni Ricardo ang pagkakahawak sa ina. Marahang inilapat ang ulo nito sa kanyang dibdib. "Kailangan ko na siyang dalhin agad sa ospital." "Makakalakad po ba kayo kahit kaunti, nanay?" "Kaunti lang," sagot ni Ginang Conceição, halos wala ng boses. "Tutulungan ko po kayo," alok ni Fernanda nang hindi na nag-isip pa, lumapit sa kanila. Sandaling nag-atubili si Ricardo, tila alanganing muling tanggapin ang kabaitan ng isang ganap na estranghero. Ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan ng ina niya ng tulong. At kaya't sabay-sabay silang tatlo ay nagtungo sa mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid ng bangketa. Binuksan ni Fernanda ang pintuan sa likuran ng sasakyan, tinulungan si Ginang Conceição na maayos na makaupo sa loob, marahang isinara ang seatbelt sa paligid nito at ginamit ang sarili niyang basang kamiseta para punasan ang ulan sa mukha ng matanda. Pagkasara ni Ricardo ng pinto, nanatili muna siyang nakatayo sa tabi nito, hindi agad gumalaw. Pinagmasdan niya si Fernanda nang may matinding pansin. Inayos niya ang kanyang suit at huminga ng malalim. "Ano ang pangalan mo?" "Fernanda Santos." "Fernanda, maraming salamat. Hindi ko talaga alam kung paano ko maipapahayag ng tama ang pasasalamat ko." Ngumiti si Fernanda, mahinhin at tahimik. "Hindi niyo po kailangang magpasalamat. Kailangan lang po talaga niya ng tulong." Tumango si Ricardo nang mabagal, ninanamnam ang bawat sandali. "May pupuntahan ka ba? Gusto mo bang ihatid kita?"
Pinunasan ni Fernanda ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Hindi na po, papunta sana ako sa isang job interview. Dapat. Nagtaka si Ricardo. Dapat? Napabuntong hininga si Fernanda. Dapat ay naroon na po ako ngayon. Mga 10 minuto na ang nakalipas. Pakiramdam ko, tuluyan ko nang na-miss ang pagkakataon. Tiningnan ni Ricardo ang oras sa kanyang relo. Tumingala siya sa ulan. Tumingin siyang muli kay Fernanda. At wala siyang maisip na salita para ayusin ang nangyari. Nilunok niya ang bigat ng konsensya at tumalikod patungo sa sasakyan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, tumigil siya at lumingon muli. Fernanda, hinding-hindi kita malilimutan at hinding-hindi ko makakalimutan kung paano mo inalagaan ang aking ina. Hinawakan na niya ang door handle pero muli siyang tumigil. Sandali lang, sabi niya habang inilalabas ang kanyang cellphone. Maaari ko bang makuha ang numero mo? Baka hanapin ka ng nanay ko o kung sakaling kailangan kitang tawagan. Sandaling nag-atubili si Fernanda, ngunit pagkatapos ay ibinigay ang kanyang numero. Mabilis itong tinipa ni Ricardo, tumango at sumakay na sa sasakyan. Umalis ang kotse, iniwan si Fernanda na nag-iisa sa basang bangketa, mabigat ang puso at nanginginig ang buong katawan. Hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa malakas na pakiramdam na ang araw na ito ay malayo pa sa katapusan. Nagpatuloy ang sasakyan sa Avenida Consolacion. Binabaybay ang ulan na patuloy ang pagbagsak, habang si Ricardo Mendez ay pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Ngunit patuloy pa rin ang panginginig, nanatiling seryoso at matigas ang kanyang mukha, nakabitin sa pagitan ng matinding pag-aalala at malalim na hiya. Humihinga siya na parang may nilulunok na masakit na bara sa kanyang lalamunan. Sa likuran, si Ginang Conceição ay mahinahong humihinga, halos hindi na mulat ang mga mata. Kahit mahina na, pinilit pa rin niyang panatilihin ang munting ngiti sa kanyang mga labi, na para bang ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin ng anak. Nanay, bakit po kayo lumabas nang hindi nagsasabi kahit kanino? Ang tono ng boses niya ay mas matalas kaysa sa inaasahan. Dapat sinabi niyo agad sa akin, hindi dapat nangyari to, dapat agad ninyo akong tinawagan. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Lumabas lang ako para kumuha ng gamot, anak. Ayokong maging pabigat sa iyo. Parang sampal sa mukha ang bawat salita. Ayokong maging pabigat. Dahan-dahan siyang pumikit, nakatitig sa traffic light na nagbago ng kulay. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang iyon. Higit pa sa kayang bilangin. Lagi niyang ginagamit ang mga katagang iyon. Ayokong maging pabigat. Pag-usapan na lang natin mamaya. Ako na ang bahala. Ang dami mo nang iniintindi, anak. At palagi lang niya itong tinatanggap. Lagi lang niyang tinatanggap. Pagdating nila sa ospital, agad na bumaba si Ricardo, humingi ng wheelchair, inayos ang papeles at ipinaliwanag ang buong pangyayari sa doktor. Malaki ang impluensya ng kanyang pangalan. Agad ang atensyon, inischedule ang mga pagsusuri, tinawag ang mga staff, mabilis at epektibo ang kilos ng lahat. Ngunit habang nakatayo sa hallway, biglang natigilan si Ricardo. Huminto sa paglalakad. Tumigil sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat at nagsimulang bumaha ang mga alaala. Parang kumakatok ang nakaraan. Naalala niya ang sarili sa isang maliit ngunit maayos na opisina na tatabunan ng mga dokumento. Dumating ang kanyang ina sa pintuan, may dalang cake na nakabalot ng maingat. Naalala niyang dinampot ang intercom para sumagot. Hello, Nay! Hindi ito magandang oras. May kliyente ako ngayon. Ngumingiti lang siya, maingat na hawak ang cake. Dumaan lang ako para iabot itong maliit na regalo sa anak kong abogado. Pero palagi siyang huli, palaging abala, palaging nagmamadali mula sa isang bagay patungo sa susunod, at palagi niyang tinatanggap iyon ng walang reklamo.
Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ipinatong ni Ricardo ang kanyang mga palad sa mukha. Sinusubukang pigilan ng alaala na tila sinusunog siya mula sa loob. Umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone mula sa bulsa niya. Tiningnan niya ang screen. 3 tawag na hindi niya nasagot. 7 mensahe ang naghihintay. Lahat mula sa opisina, lahat mula sa kanyang legal team, lahat mula sa mga kliyenteng may hinihingi. Pinatay niya agad ang screen. Wala siyang kahit anong interes na isipin ang trabaho sa sandaling iyon, ngunit hindi rin niya alam kung paano haharapin ang kumakain sa kanyang kalooban. Paano ko hinayaang umabot sa ganito? Tahimik niyang naitanong sa sarili. Lumabas ang doktor mula sa examination room. Ginoong Ricardo, si Ginang Conceição ay may mababang blood pressure at malinaw ang mga senyales ng matinding pagkapagod. Malamang na pinalala pa ito ng pagbagsak dulot ng ulan at kahinaan ng kanyang mga kalamnan. Gagawa pa kami ng karagdagang pagsusuri upang makasiguro, ngunit sa ngayon, kailangan lang talaga niya ng pahinga. Tumango si Ricardo, bahagyang nakaramdam ng ginhawa kahit mabigat pa rin ang kanyang puso. Pwede ko po ba siyang makita? Ngumiti ang doktor ng mahinahon. Hinahanap ka nga niya, tuloy po kayo. Dahan-dahang pumasok si Ricardo sa silid. Nakahiga ang kanyang ina sa kama ng ospital. May kumot na nakabalot sa katawan, nakakabit ang dextrose sa braso. Napakamarupok ng anyo niya, mas marupok kaysa sa alaala niya ng kanyang ina. Binuksan nito ang mga mata at biglang lumiwanag ang mukha sa isang ngiti. Isang ngiti na puno ng walang kondisyong pagmamahal sa kabila ng lahat ng nangyari. Anak, dumating ka talaga. Tuluyang nadurog si Ricardo sa loob. Siyempre po, Nay, dadating ako. Hinila niya ang isang upuan palapit sa kama. Patawad, Nay, dapat ay napansin kong hindi kayo maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Umiling-iling si Ginang Conceição, mabagal na mabagal. Pinili kong huwag sabihin kasi ikaw, palagi kang abalang-abala, anak. Palagi kang importante. Palagi kang kagalang-galang. Mariing ipinikit ni Ricardo ang mga mata ng ilang segundo. Ang salitang iyon, kagalang-galang, palagi itong nagbibigay sa kanya ng matinding pride. Ngunit sa sandaling iyon, parang pabigat ito na hindi niya kayang pasanin. Nay, hindi po ako ganoon kahalaga gaya ng iniisip niyo. Ngumiti ang ina niya ng may malalim na lambing. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Napalunok ng mabigat si Ricardo, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon at sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, malinaw niyang naunawaan, hindi ang kagalang-galang na abogado ang kailangan ng kanyang ina, kundi ang kanyang anak. At tuluyan na niya iyong nakalimutan. Paglabas niya ng silid, naupo siyang muli sa bangko sa hallway. Unti-unting nawala ang tunog ng trapiko sa labas habang tumigil ang ulan. Yumuko siya, ipinatong ang mga siko sa tuhod at ibinaon ang mukha sa kanyang mga kamay. Doon biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala. Ang batang babae, si Fernanda, ang babaeng binuhat ang kanyang ina sa likod habang ang buong lungsod ay naglalakad lamang na walang pakialam. Sinabi niyang papunta siya sa isang interview at nawala ang pagkakataon niyang iyon dahil tumigil siya upang tulungan ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Ricardo. Kailangan kong hanapin ang babaeng iyon. Nagpasya siya ng buo ang loob, hindi dahil sa nararamdamang obligasyon, hindi dahil sa hungkag na pasasalamat, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tunay niyang gustong gawin ang tama. Ang umagang iyon, nang nagsimula ang lahat, ay parang karaniwang araw lang sa rutinaryong buhay ni Ginang Conceição. Mahinang tumutugtog ang lumang radyo sa background, nakatune sa paborito niyang estasyon, mula pa nung suot pa ni Ricardo ang uniforme sa eskwela.
Sumisigaw ang takuri sa kalan, nagpapalabas ng singaw sa loob ng maliit ngunit maayos na kusina, isang lugar na simple ngunit ayos na ayos ayon sa maingat na pamumuhay na naging gabay niya sa buong buhay. Dahan-dahan siyang naupo sa silya sa tabi ng mesa, inilapat ang kanyang gusgusing mga kamay sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa, pinakinis ng maraming dekada ng gamit. Mas matindi ang sakit sa kanyang mga binti kaysa sa dati. Pakiramdam niya ay mas mabigat ang buong katawan niya ngayong araw. Ang dibdib niya ay tila masikip. At gayon paman, ngumiti siya, isang ngiti ng matatag at matigas na loob ng isang babaeng marunong tiisin ang sakit nang hindi kailanman nagsusumbong sa kahit kanino. Kinuha niya ang luma niyang cellphone. May lamat ang screen sa isang sulok. Pinindot niya ang contact na may label na anak ko. Tumawag siya minsan, tumawag siya muli. Nasa meeting si Son, babalikan ko ang tawag mo mamaya, okay? Tumunog ang recorded message sa loob lang ng 20 segundo. Tahimik siyang nakinig, mariing pinagdikit ang mga labi at pinilit huwag pansinin ang kirot ng pagkadismaya. Ayos lang yan, anak. Mag-uusap tayo sa ibang pagkakataon. Mahina niyang ibinulong sa sarili na para bang may pag-asang maririnig ng anak ang kanyang mga salita. Ibinaba niya ang telepono at nagpakawala ng isang mahaba at mabigat na buntong hininga. Labis niyang hinangad na marinig ang boses ng anak. Hinangad niyang muling maranasan ang mga panahong bigla na lang itong lalakad papasok sa kusina at magsasabing, "Uuwi ako para sa hapunan mamaya." Miss na miss niya ang lahat tungkol sa mga panahong iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang huwag nang humiling ng kahit ano. Doon na pumasok ang pagkahilo. Sa simula ay banayad lang, parang mahinang babala. Mahigpit siyang kumapit sa likod ng upuan. Itinuwid niya ang katawan. Dahan-dahang nawala ang hilo. "Siguro taas lang ng presyon ko." Tahimik niyang sambit, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Halos wala na siyang natitirang gamot. Kailangan niyang kumuha ulit. Isang mabilis lang naman na lakad. Kaya ko pa rin naman maglakad ng mag-isa. Bulong niya sa sarili. Lagi niyang ipinagmamalaki ang pagiging independent. Lagi niyang kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Lagi niyang natatapos ang mga responsibilidad niya nang hindi umaasa sa iba. Isinuot niya ang manipis na coat, kinuha ang handbag, tiningnan kung dala ang kanyang clinic ID. Habang papalapit siya sa gate, sumagi sa isip niya ang pinakamamahal niyang alaala ng anak. Si Ricardo, mga 17 anyos, nakangiting parang sinag ng araw, hawak-hawak ang kanyang report card sa ere. "Ma, puro mataas ulit ang grades ko." At siya, nakatayo roon, may luha sa pisngi. "Ang anak ko magiging abogado balang araw. Makikita ko siyang maging isang taong matagumpay, sigurado ako." At iyon nga ang nangyari, ngunit kasabay ng tagumpay na iyon, nakita rin niyang unti-unti itong nawala sa pang-araw-araw niyang buhay. Inilock niya ang gate at nagsimulang maglakad sa bangketa ng dahan-dahan. Mabigat ang hangin ng umagang iyon. Parang babagsak ang langit anumang oras. Maingat siyang naglakad. Paminsan-minsan humihinto siya, kumakapit sa pader. Humihinga ng malalim, hinihintay humupa ang pagkahilo. Walang nakapapansin sa mga munting paghinto ng matatanda habang naglalakad sa lungsod. Sa mga nagmamadaling dumaraan, isa lang siyang karaniwang matandang mabagal maglakad. Nang sa wakas ay nakarating siya sa Avenida Republica, nagsimula ng bumuhos ang ulan. Banayad sa simula ngunit lumalakas kalaunan. Pinabilis niya ang hakbang, sinusubukang takpan ang ulo gamit ang handbag. Pumasok siya sa klinika, basang-basa, dikit sa mukha ang buhok. Nakuha naman niya ang kanyang gamot. Ang receptionist na babae ay nag-alok pa. "Ginang Conceição, gusto niyo po bang maghintay muna rito habang umuulan?" Ngumiti siya ng mainit. "Ay, iha, kung palagi akong maghihintay sa pagtigil ng ulan, wala na akong matatapos sa buhay na ito."
at lumakad na siyang palabas. Sa bangketa, umaagos na ang tubig na parang maliliit na ilog. Pilit niyang pinabilis ang lakad, mas mabilis kaysa sa dapat para sa katawan niyang may edad na. Bumalik ang pagkahilo, ngayon ay mas matindi. Banayad sa simula, tapos biglang parang malakas na hampas. Ngayon dumilim na ang paningin niya sa gilid. Pilit siyang humawak sa isang poste, nadulas ang kamay niya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, dumiretso sa mukha niya ang ulan. Binasa ng tumataas na tubig ang laylayan ng coat niya. Sinubukan niyang tumayo, hindi niya kinaya. Sinubukan niyang tumawag ng tulong. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang lalamunan. At doon mismo nakahandusay sa baha habang ang ulan ay bumubuhos na parang guguho ang buong mundo. Ang ina ng isa sa pinakamakapangyarihan at kilalang abogado sa São Paulo ay naranasang maiwang nag-iisa, lubos na nag-iisa, ganap na hindi nakikita ng mga nasa paligid. Tila tuluyan ng kinalimutan ng mundo. Puno na ng luha ang kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa ulan na dumadampi sa mukha, kundi dahil sa kirot ng bukol sa kanyang lalamunan na hirap lunukin. Kung buhay pa sana ang ama niya, naisip niya, isang masalimuot na halo ng lungkot, pananabik at matinding pagod ang bumalot sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang kunin ang cellphone pero sobrang panginginig na ng kanyang mga kamay. Hindi gumagana ang screen sa ilalim ng ulan. Nahulog ang handbag sa basang semento. Diyos ko po, bulong niya sa desperasyon. Patuloy ang paglalakad ng mga tao na parang mga aninong nagmamadali sa kanilang pupuntahan. Isang babae ang sumulyap sa kanya, bahagyang nagkunot ang noo. Tapos dumiretso lang sa lakad. Isang binata ang sadyang lumihis para hindi mabasa ang mamahalin niyang sapatos. Dumaan ang isang city bus ng mabilis at lalo pa siyang nabasa sa along sumabog sa bangketa. At sa mismong sandaling wala na siyang lakas para humingi ng tulong, may mga braso na marahang bumuhat sa kanya mula sa kalsada. Malalakas na kamay, mahabaging kamay, walang pag-aalinlangan, makataong mga kamay. Si Fernanda Santos iyon, at sa mismong sandaling iyon, sa eksaktong segundong iyon, ang kanilang mga kapalaran ay lubusang nag-ugnay magpakailanman. Habang unti-unting lumalayo ang mamahaling sasakyan, iniiwan ng bakas ng tumilamsik na tubig sa kalsada, na natiling nakatayo si Fernanda Santos. Hindi kumikilos sa loob ng ilang mahabang segundo. Pilit na ibinabalik ang kanyang normal na paghinga. Hindi na kasing lakas ang ulan kumpara kanina, pero ang malamig na hangin ay patuloy pa ring nagpapalamig sa kanyang basang-basang kasuotan. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil din sa matinding adrenaline na umaagos pa rin sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga gawain na para bang walang nangyaring mahalaga, na para bang ang pagbagsak ng isang matandang babae sa gitna ng kalsada ay isa lang karaniwang tagpo sa lungsod, na para bang ang pagsagip sa kanya sa ganoong sitwasyon ay hindi isang napakalaki, napakamakabuluhan at lubos na makataong kilos. Nakaramdam si Fernanda ng bigat sa kanyang puso. At gayon pa man, sabay nitong naramdaman ang isang kakaibang katahimikan sa kalooban. Batid niyang lubos na tuluyan na siyang hindi nakarating sa job interview. Alam niyang malamang ay hindi agad darating ang isa pang ganong pagkakataon. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang walang pag-aalinlangang pipiliin pa rin niya ang parehong desisyon. Dahan-dahan siyang lumakad sa gilid ng kalsada, naririnig ang tunog ng basang sapatos niya sa bawat hakbang, nakadikit pa rin ang buhok sa kanyang mukha, manhid na sa lamig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang diway lubos na naaantig sa lahat ng nangyari. Ang mahalaga, ligtas na siya ngayon. Ang mahalaga, nakatulong ako kahit papaano, paalala niya sa sarili. Ngunit ang totoo, sa likod ng mga salitang iyon ay may nakatagong lungkot.
Bihira namang magbalik ng kabutihan ang mundo sa mga taong nag-aabot ng tulong sa kapwa. Gayunman, patuloy pa rin si Fernanda sa pag-abot ng kanyang kamay. Lagi na siyang ganon, walang mintis. Naglakad siya patungo sa isang maliit na kafe, halos nakatago sa pagitan ng dalawang lumang gusali sa kalye. Naamoy agad ang halimuyak ng bagong lutong tinapay at kape na sumalubong sa kanya kahit hindi pa siya nakapasok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad siyang napansin ng isang empleyado na may suot na apron na may bulaklaking disenyo. Ay naku, Hija, basang-basa ka. Umupo ka muna rito, kukunin kita ng tuwalya. Bahagyang ngumiti si Fernanda. Maraming salamat po kasi napakahirap ng araw na to. Bumalik ang empleyada na may dalang tuwalya at isang malaking tasa ng mainit na tsaa. O heto, iyan ang magpapainit sa'yo mula sa loob. Hindi mo na kailangang magbayad, ha? Lubusang nabigla si Fernanda sa kabaitang iyon. Hinawakan niya ang tasa gamit ang dalawang kamay, hinayaan ang init na gumapang paakyat sa nanigas niyang mga daliri. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Hindi niyo alam kung gaano ko ito kailangan ngayon. Ngumiti ng mainit ang babae, inayos ang kanyang buhok na nakapusod ng magulo sa ibabaw ng ulo. Tumutulong lang tayo kung paano natin kaya, di ba? Wala naman talagang nakakaalam kung anong darating bukas. At ang simpleng pahayag na iyon ay tumimo ng malalim sa kanyang puso. Itinaas ni Fernanda ang tasa sa kanyang labi at dahan-dahang sumipsip ng tsaa sa kapumikit at agad lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Donna Conceição. Ang matandang babaeng nakahandusay sa gitna ng ulan, nanginginig, mag-isa, halos mawalan ng malay, ngunit may lakas pa ring tawagin siyang Hija. Higit pa ito sa isang simpleng sandali. Isa itong malakas na paalala, isang refleksyon ng isang bagay na pangkalahatan. Pwede iyong naging nanay ko, pwede iyong kahit sino. Huminga siya ng malalim, pinipigilang pumatak ang mga luha. Nang maubos na niya ang tsaa, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa counter. Magkano po ang utang ko? Tanong niya. Iwinaksilang ito ng empleyada sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Wala kang kailangang bayaran, Hija. Lumakad ka na. At sana alagaan mo ang sarili mo, ha? Napangiti ng bahagya si Fernanda. At kahit papaano'y naramdaman niyang may bahagyang init na bumalik sa kanyang puso sa kabila ng kaguluhan ng araw na yon. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng kafe, tumunog ang kanyang telepono. May natanggap siyang notification, binuksan niya ito para tingnan, mensahe ito mula sa kumpanyang dapat sana'y mag-i-interview sa kanya. Ging, Fernanda, ikinalulungkot naming ipabatid na dahil sa hindi niyo pagdalo sa itinakdang oras ng panayam, tinanggal na po ang inyong aplikasyon sa aming konsiderasyon. Nais po naming ipagpatuloy niyo ang inyong tagumpay sa hinaharap. Ang mga salita'y malamig, mabagsik at tila tuluyang pagsasara ng pinto. Marahan niyang isinara ang telepono at ibinalik ito sa kanyang bulsa. Hindi pa tapos ang araw at tila lalong tumitindi habang lumilipas ang bawat minuto. Gayunpaman, itinaas ni Fernanda ang kanyang ulo, huminga ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad sa basa at malamig na lansangan ng lungsod. By the way, nasan ka nga pala nanonood nito? Gustong-gusto ko talagang malaman kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Kaya pakisulat naman sa comment section. Nasa Brazil ka ba? O nasa labas ng Brazil? Saang lungsod ka ngayon? At huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na ito at i-share ang kwentong ito sa iba. Ang ganitong klaseng suporta ay sobrang nakakatulong sa paglago ng ating channel at siya ring nagbibigay inspirasyon sa akin para lumikha pa ng mas marami at mas kapanapanabik na mga kwento para sa inyong lahat. Maingat na itinabi ni Fernanda ang kanyang telepono at inayos ang kanyang bag sa balikat. Unti-unting natutuyo ang mga kalsada pero ang kalangitan ay nananatiling mabigat at puno ng nagbabantang ulap.
Tila hindi makapagdesisyon ang araw na ito, katulad ng kanyang hindi tiyak na kinabukasan. Bigla na lang muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Nagtaka siya. Wala namang tumatawag sa kanya sa ganitong oras. Wala rin siyang malapit na pamilya. Wala siyang kaibigang madaling tawagan. Wala ni isang tao na iisiping kontakin siya sa ganitong eksaktong sandali. Sinagot niya ang tawag habang nakakunot ang noo. Hello? Mula sa kabilang linya ay narinig niya ang isang lalaking boses, tiwala at may tensyon. May dalang agarang pangangailangan na hindi kayang itago. Si Fernanda Santos ba ito? Ako si Ricardo Mendez. Napahinto siya agad sa gitna ng bangketa. Ako? Opo, ako nga. Kailangan kitang makausap, nasaan ka ngayon? Agad bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa unang pagkakataon sa buong araw na ito, tila pumapanig na sa kanya ang tadhana, hindi para parusahan siya, kundi para baguhin ang kanyang landas. Napahinto si Fernanda sa gitna ng bangketa nang marinig ang pangalang iyon. Ricardo Mendez. Ang anak, ang boses niya ay matatag at may autoridad. Pero may isa pang bagay na naroon sa ilalim ng tono. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni Fernanda, ngunit agad niyang naramdaman, isang desperasyong pilit ikinukubli. Sir? Ricardo? Ulit niya pilit nilulunok ang kanyang pagkalito. Opo, ako nga. Kayo po ba ang babaeng tumulong sa aking ina kaninang umaga? Tama po ba? Tila siya ay naglalakad habang nagsasalita. Rinig na rinig ni Fernanda ang hangin sa mikropono. Ang tunog ng madali ang mga hakbang, mga pinto ang binubuksan. Ako po, opo, ako po iyon. Saglit na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, ang uri ng katahimikan kapag may nilulunok na kaba bago magpatuloy sa pagsasalita. Kailangan ko po talaga kayong makausap ng harapan. Pwede ko po bang malaman kung nasaan kayo ngayon? Maingat na tumingin si Fernanda sa paligid. Basa pa rin ang kalsada. Patuloy pa rin sa pagdaan ng mga sasakyan sa mabilis na takbo. Naamoy pa rin ang amoy ng basang lupa sa hangin. Mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam mula sa pagod ng buong araw. Nandito po ako malapit sa Bresser Street, sa Bras. Papunta na rin ako riyan sa lugar na yan. Pwede po ba kayong maghintay diyan sandali? Mahalagang mahalaga po talaga ito. Ang paraan ng pagbigkas niya ng salitang mahalaga ay nagpalalim ng kaba sa tiyan ni Fernanda, isang halo ng takot at matinding pag-uusisa. Sige po, sagot niya ng may alinlangan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nanatili siyang nakatayo, mabagal at malalim ang paghinga, sinusubukang unawain ang maaaring mangyari. Makikipag-usap ako sa anak niya. Pero alam kaya niya ang buong nangyari? Galit kaya siya sa akin? Iniisip ba niyang may mali akong ginawa? Mabilis ang tibok ng puso niya sa dibdib. Kinuskos niya nang mabilis ang kanyang mga kamay. Pilit inaalis ang ginaw na nananatili. Wala pang 5 minuto ang lumipas ng isang itim na SUV ang lumiko sa kanto. Unti-unting bumagal ang takbo nito at bumaba ang bintana ng pasahero. Lumitaw ang isang lalaking nakaayos ng elegante, nakasuit pero walang kurbata, bahagyang nakataas ang manggas, seryoso ang ekspresyon ng mukha pero alerto at halatang balisa ang mga mata. Si Ricardo iyon, mabilis siyang bumaba ng sasakyan, binuksan ang pinto at mabilis na lumapit kay Fernanda. Fernanda? Tumango siya bilang kumpirmasyon. Opo, ako po iyon. Ang unang ginawa nito ay titigan ang kanyang mukha ng matindi na para bang kailangang tiyakin kung sino talaga ang nagtindig sa kanyang ina mula sa basang kalsada sa napakamagulong araw. Nabanggit ka po ng nanay ko. Ang boses niya ay mababa at halos may tunog ng pinipigilang paghinga ng pag-asa. Nabigla si Fernanda sa narinig. Gising po siya, akala ko po. Sobrang hina niya pero alam pa rin niya ang nangyayari sa paligid. Napansin niyang hirap lumunok ang lalaki. Sabi niya sa akin,
May isang babaeng bigla na lang lumitaw at tinuring siyang parang pamilya, isang bagay na ni minsan ay hindi pa raw niya naranasan. Napayuko si Fernanda, nahihiya at hindi komportabling tumanggap ng papuri. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama at makataong gawin sa ganung sitwasyon. Huminga ng malalim si Ricardo at dahan-dahang umiling. Hindi. Napakaraming tao ang dumaan sa tabi niya habang nakahandusay siya sa gitna ng malakas na ulan at wala ni isa sa kanila ang tumulong. Ang nag-iisang katotohanang iyon ay may dala-dalang buong sansinukob ng nakatagong pagkakasala. At batid na batid niya ang katotohanang iyon. Walang naisagot si Fernanda. Patuloy lang siyang nakatingin sa lupa, kinakalikot ang strap ng kanyang bag. Hindi alam kung paano siya dapat kumilos. Hinahanap ka ng nanay ko, anunsyo niya bigla. Napatingin si Fernanda sa kanya, halatang nagulat sa sinabi. Gusto niya akong makita? Opo, tiyak niyang sinabi iyon. Lumambot ang boses nito habang nagsasalita. At may mga bagay din akong gustong pag-usapan sa iyo tungkol sa mga nangyari kanina. Tungkol sa mga nasaksihan mo. Nakaramdam si Fernanda ng hindi komportabling lamig sa kanyang tiyan. Tungkol sa mga nasaksihan ko? Oo, malinaw na ngayon. Ang kalagayan ni Donna Conceição nang matagpuan niya ito. Basang-basa, sobrang hina, walang kalaban-laban. At ang sarili nitong anak ay dumating lang makalipas ang ilang oras. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito, pero pinili niyang huwag humusga. Handa po akong pumunta, oo. Sagot niya bagamat hindi pa rin tiyak kung saan hahantong ang lahat ng ito. Kung iyan po talaga ang gusto niya, ako na ang maghahatid sa iyo. Mariin niyang pahayag, sabay bukas ng pinto ng sasakyan at inilahad ang kamay para sa kanya. Sandaling nag-alinlangan si Fernanda, tinitigan ng malaki, sobrang linis at makabagong SUV sa harapan niya. Para bang ito'y kabilang sa ibang mundo kumpara sa araw na naranasan niya. Ako, basang-basa po ako, ayoko pong madumihan ang... Fernanda, pakiusap, sumakay ka na. Walang yabang o pagmamalaki sa tono ng kanyang boses. Huminga ng malamig si Fernanda at sumakay. Amoy agad sa loob ang bagong leather at mamahaling kolon. Automatikong umupo siya ng bahagya sa gilid ng upuan, nahihiyang nahihiya sa kanyang basang damit at gusot na buhok. Napansin ni Ricardo ang kanyang pag-aalangan. Wala kang kailangang ipag-alala tungkol diyan. Gusto ko lang talaga malaman ng buo ang lahat ng nangyari sa nanay ko ngayong araw. Tumango si Fernanda bilang tugon, bagamat ramdam pa rin ang kaba. Napakahina po ng katawan niya, Ginoong Ricardo. Sinubukan niyang bumangon pero hindi talaga niya kinaya. Sobrang lakas ng ulan, tuloy-tuloy ang mga taong dumadaan sa tabi niya at bigla siyang natigilan. Pumikit si Ricardo sa loob ng isang iglap. Para bang bawat salitang binibitawan ni Fernanda ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Dapat sinagot ko ang tawag niya. Mahinang bulong niya, napatingin si Fernanda sa kanya. Ang gusto lang naman niya ay marinig ang boses mo. Natural na lumabas sa kanyang bibig ang linyang iyon. Walang sapilitan, tunay at taos puso. At tumama ito sa kanya tulad ng isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang manibela. Namutla ang kanyang mga buko sa sobrang diin. Palagi siyang tumatawag sa akin, mahinang bulong niya. At palagi ko ring ipinagpapaliban ang pagtawag pabalik. Halatang halata ang pagkakasala sa boses niya. Halata rin ang sakit, ang matinding pagsisisi. At malinaw na naunawaan ni Fernanda ang lahat ng iyon, pero pinili niyang manahimik. Wala namang kailangang sabihin pa, ang katahimikang namagitan sa kanila ay mabigat, pero totoo. Nang makarating sila sa gusaling pansamantalang tinutuluyan ni Donna Conceição, pinatay ni Ricardo ang makina ng sasakyan at humarap kay Fernanda. Matutuwa siya ng husto kapag nakita ka niya.
At idinugtong pa niya, mas mababa ang boses. At ako, gusto kong iparating ang taos-puso kong pasasalamat sa iyo sa pagsagip mo sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Napalunok si Fernanda, pinipigilan ang sariling maiyak. Ginawa ko lang naman po ang sa tingin ko'y tama. Hindi, Fernanda. Ginawa mo mismo ang dapat sana ay ako ang gumawa. At ang linyang iyon ay nakatakdang baguhin ang lahat mula sa sandaling iyon. Pagpasok ni Fernanda sa labi ng gusali, agad niyang naramdaman ang malamig na bugso ng aircon sa kanyang basang balat. Ang lugar ay elegante at moderno, may mapuputing marmol sa sahig at punong-puno ng mga taong abalang-abala. Pero wala sa mga iyon ang makakapalit sa bigat ng mga naranasan niya. Ilang oras lang ang nakalilipas. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Naglakad si Ricardo sa tabi ni Fernanda, pero kapansin-pansing nagbago na ang kanyang mga hakbang. Hindi na kasing tiwala, hindi na kasing tatag ng dati, para bang bawat yapak niya ay paalala ng kung gaano niya nabigo ang sariling ina. Inabot niya ang button ng elevator at pinindot ito. Bumukas ang metal na pinto ng maayos. Pumasok silang dalawa nang hindi nagsasalita ni isang salita. Pasimpleng tumingin si Fernanda sa kanyang direksyon. Ang dating matatag at tila hindi maabot na anyo ng isang mayamang abogado ay tila nawala. Sa loob ng makitid na espasyo ng elevator, mukha na lamang siyang isang anak na puno ng pagsisisi. Umakyat na ang elevator, mabilis na nagpalit ang mga ilaw ng palapag. Pagdating sa palapag ng kanyang ina, huminto sandali si Ricardo at huminga ng malalim bago binuksan ang pinto ng silid nito. "Ma'am?" tawag niya, may halong lambing at kaba ang boses. Nakaupo ang matandang babae sa isang malambot at komportabling upuang may manipis na kumot sa kanyang mga binti. Bahagyang basa pa ang buhok. Nakayuko ang payat na balikat. Kita ang malalalim na kulubot sa balat, pero kumikislap ang mga mata, lalo na nang makita si Fernanda. "Aking anak," masayang bati ni Dona Conceição, iniabot ang kamay sa isang mahinang galaw. Lubusang nabigla si Fernanda. "Aking anak?" Ipinatong niya ang kamay sa dibdib, halatang naaantig sa tinig ng matanda. Lumapit si Fernanda sa kanya ng dahan-dahan at maingat. "Naalala niyo po ako? Paanong makakalimutan kita? Iniligtas mo ako sa matinding ulan na parang anghel na isinugo mula sa langit." Maamo ang boses niya, malumanay, pero sapat ang lakas upang mapalunok si Ricardo habang nakatayo sa malayo. Lumuhod si Fernanda sa tabi ng matanda. "Napakadelikado ng lagay niyo. Natakot po talaga ako." Hinawakan ni Dona Conceição ang kamay ng dalaga gamit ang parehong kamay niya. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nawalan ng malay ay dahil naramdaman ko ang mainit mong kamay na humahawak sa akin. Pumikit siya saglit. Napakatagal na mula nang huli akong makaramdam ng ganitong klasing tunay na pag-aaruga. Lumingon si Ricardo palayo, mahigpit ang pagkakakagat ng kanyang panga. Napansin ito ni Fernanda. Ramdam niyang pasan ng lalaki ang napakabigat na alalahanin. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa kanya, pero napabuntong hininga si Dona Conceição. "Ngayon ka lang nag-aalala sa akin, ganun ba?" Humarap siya sa kanyang anak. "Pero kapag tumatawag ako sa iyo, lagi mong sinasabi, tatawag ako mamaya, ma'am. At yang mamaya na yan ay hindi na dumarating." Pumikit si Ricardo, para bang hindi niya kayang saluhin ang bigat ng pahayag na iyon. "Ma'am, pakiusap, huwag naman po ganyan." "Ano bang ibig mong sabihin sa huwag ganyan, Ricardo?" Lumakas ang boses niya. Sa kabila ng mahina niyang katawan, "Mag-isa kong pinalaki ka, mag-isa nung pumanaw ang tatay mo, at mag-isa pa rin ako hanggang ngayon." Tumingin siya kay Fernanda, "Hanggang sa dumating ang dalagang ito sa buhay ko." Naramdaman ni Fernanda ang kirot sa kanyang dibdib.
Hindi niya inakalang magiging ganito kahalaga ang presensya niya sa sandaling ito. Dona Conceição, ginawa ko lang naman po ang sa tingin ko'y tama sa ganong sitwasyon. Hindi anak, ni ang sarili mong anak ay hindi nagawa ang ginawa mo. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, hirap pigilan ang pagtagas ng kanyang pagsisisi. Ma'am, nagkamali ako, alam kong nagkamali ako. Pero sana maintindihan mo na ang karera ko. Lagi na lang mas mahalaga sa iyo ang karera mo, Ricardo. Lagi na lang. Huminga siya ng malalim at halatang hirap siyang gawin iyon. At hindi ako galit sa iyo sa pagiging matagumpay mo, pero masakit na sa paningin mo ako'y naging isang alaala na lang na puno ng katahimikan ang silid. Mabigat, nakakasakal, hindi alam ni Fernanda kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, pero hindi pa tapos si Dona Conceição. Ngayon, nanginginig na ang boses niya sa dami ng damdaming kinikimkim. Ang gusto ko lang naman ay tingnan mo ako kung paanong lagi kitang tinitingnan, anak kita. Hanggang ngayon, kahit 45 ka na, ikaw pa rin ang aking munting anak. At ngayong araw na ito ay muntik ng maging huling araw ng buhay ng ina mo sa mundong ito. At wala kang kaalam-alam kung nasaan ako. Bagsak si Ricardo sa isang upuang malapit at tinakpan ng buong palad ang kanyang muka. Alam ko, naiintindihan kong lubos kong nabigo ka. Paos at mabigat ang kanyang tinig. At nang hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko, ako'y nilamon ng matinding takot. Itinaas niya ang tingin kay Fernanda at kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding emosyon hanggang sa siya ang sumagot sa tawag ng tulong. Mahirap na nilunok ni Ricardo ang kanyang laway. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan nang namatay ng mag-isa ang nanay ko sa malamig na kalsadang iyon. Iniwas ni Fernanda ang tingin, nilamon din ng matinding damdamin. Hindi niya kailanman inakalang ang simpleng kabaitan niya ay magkakaroon ng ganito kalalim na kahulugan. Muli siyang hinawakan ni Dona Conceição sa kamay. Saan ka nga ba nanggaling, Fernanda? Sino ang nagturo sa iyo na magkaroon ng ganyang kagandahang loob? Napabuntong hininga siya ng marahan. Sabi ng nanay ko noon sa akin, anak, ang pagtulong sa kapwa ay hindi mo kailangang bayaran. At minsan, ang maliit na gawaing iyon ang tanging kailangan ng isang tao. Ngumiti si Dona Conceição at ang ngiting iyon ay puno ng lalim at tunay na pagmamahal. Napakabuti ng pagpapalaki sa iyo ng nanay mo at lubos akong nagpapasalamat sa kanya dahil ikaw ang ipinadala sa aking landas ngayong araw. Tumayo si Ricardo, mabagal ang kilos para bang pasan niya ang isang napakalaking desisyon. Fernanda, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Nilingon siya ni Fernanda, huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Gusto kong itama ang mga pagkukulang ko, hindi lang sa nanay ko, kundi pati sa iyo. Nawala sa iyo ang isang napakahalagang pagkakataon ngayong araw dahil sa nangyari sa kanya. At nais kong ibalik iyon sa iyo ng mas higit pa. Napalaki ang mata ni Fernanda sa gulat. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit si Ricardo upang paliitin ang distansya nila. Gusto kitang alukin ng posisyon, isang tunay at opisyal na trabaho. May buong benepisyo, makatarungan at kompetitibong sweldo. At hindi ito dahil sa awa, Fernanda. Ito'y dahil meron kang isang bagay na hindi mabibili ng kahit gaano karaming pera. Hindi makakilos si Fernanda, hirap makahinga. Ngumiti si Dona Conceição ng buong ningning. Isang ngiti ng ina na punong-puno ng pagmamalaki. Isang ngiti na kailanmay hindi kayang itago ng isang ina. At dito na nagsimulang mabuo ang pagliko ng istorya. Isang pagbabagong isinilang mula sa kapatawaran, katotohanan at ang unang alab ng tunay na pagbabago. Ilang segundong katahimikan ang kinailangan ni Fernanda para maunawaan ang alok ni Ricardo. Isang trabaho,
Dito mismo, sa mismong sandaling ito para sa kanya, para bang huminto ang buong mundo sa loob ng tahimik na silid na iyon. Ako? Naitanong niya, halos pabulong ang tinig. Isang tunay na trabaho kasama ka? Tumango si Ricardo ng matatag. Opo, kasama ko. Ang paraan ng kanyang pagsabi ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Malinaw na napag-isipan na niya ito. Nakapagdesisyon na siya. At buo ang kanyang paninindigan. Huminga ng malalim si Fernanda, mabilis ang tibok ng puso. Pero bakit mo ito ginagawa? Lumapit si Ricardo sa bintana na para bang kailangan niyang masdan ang malawak na lungsod na siya mismo ang tumulong buuin. Isang lungsod na sa isang banda ay naging dahilan ng distansya sa kanyang ina. Dahil ngayong araw, napagtanto kong walang halaga ang anumang tagumpay kung kapalit nito ay ang pagkawala ng mga taong tunay na mahalaga sa atin. Pagharap niya kay Fernanda, malinaw sa kanyang mata, ang katotohanang noon lang niya tuluyang nakita. At ikaw ang tumulong sa akin para maunawaan yan. Maingat na ipinatong ni Donna Conceição ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Fernanda. Aking anak, pakiusap, tanggapin mo ang alok ng anak ko. Maraming pagkakamali ang nagawa ni Ricardo sa buhay niya. Pero kapag may isang bagay siyang ginawang tama, ginagawa niya ito ng buong puso. Bahagyang natawa si Ricardo, masakit, pero tanggap ang katotohanang nandoon sa mga salita ng kanyang ina. Muling huminga ng malalim si Fernanda. Magulo ang kanyang isipan. Hindi siya nakarating sa interview. Buong araw siyang nabasa at napagod. At ngayon narito ang alok na ito. Ano po bang klaseng trabaho ito eksakto? Tanong niya, sinusubukang linawin ang lahat. Ikaw ang magiging tagapag-alaga at kasama ng nanay ko. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Ricardo. Kasama sa tungkulin ang pag-aasikaso sa bahay, paghahanda ng pagkain, pagsama sa mga appointment at simpleng presensya kapag kailangan niya ng makakausap. Paminsan-minsan, baka kailanganin ko rin ang tulong mo sa personal na pag-aayos ng mga bagay. Hindi ito tradisyonal na trabaho, pero kailangan nito ang ipinakita mong katangian, malasakit at tunay na init ng pagkatao. Tiningnan niya si Donna Conceição at ang lungkot sa kanyang mukha ay halos humiwa sa hangin sa paligid nila. Hindi ko nahahayaang mag-isa pa siya. Ngumiti ng may init si Donna Conceição, isang ngiti ng isang inang matagal nang hindi nakaramdam ng ganitong uri ng pagmamalaki. Yumuko si Fernanda, nilalamon ng damdamin. Matagal na siyang nangarap ng tunay na pagkakataon sa buhay. Hindi limos, hindi awa. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang iniaalok sa kanya ay hindi galing sa habag. Ito'y pagkilala sa tunay niyang halaga. Pero bago pa siya makasagot, biglang kumilos si Donna Conceição. May gusto akong sabihin ngayon din. Umupo si Ricardo sa upuang katabi niya, kita sa mukha ang pag-aalala. Ma'am, hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan mong magpahinga. Oo, kailangan ko talagang magsalita. Dahil kung hindi ko ito sasabihin ngayon, hinding-hindi mo maiintindihan ang lalim ng sakit na naramdaman ko ngayong araw. Ramdam ni Fernanda ang bigat ng bawat salita. Huminga ng malalim ang matandang babae para bang humuhugot ng alaala mula sa malalayong sulok ng kanyang puso na patuloy pa ring nagpapahirap sa kanya. Nang pumanaw ang iyong ama, halatang namuo ang luha sa lalamunan ni Ricardo. Naalala mo ba kung ano ang ginawa mo? Ibinaling ni Ricardo ang tingin sa sahig. Ako, bumalik ako sa universidad. Bumalik ka kinabukasan. Anya puno ng tinig na pigil ang damdamin. Habang ako mag-isa kong inilibing ang iyong ama sa lupa, nakakabingi ang katahimikan na sumunod. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Fernanda. Napakatindi at totoo ng sakit ng matandang babae na para bang nadarama ito ng lahat ng naroroon.
Nalaman ko kalaunan na hindi ka nakadalo dahil may naka-schedule kang pagsusulit. Nagpatuloy siya at ngayoy kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang tinig. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasakit para sa akin noong araw na iyon, ang tanging araw na mas kailangan kita kaysa sa kahit kanino? Napagtanto ko ng buong sakit na nawala na sa akin ang anak kong lalaki, nakuha na siya ng mundo sa labas. Pumikit ng mariin si Ricardo. Ma'am, bata pa ako noon. Hindi ko pa alam kung paano harapin ang ganong klaseng pagkawala. Hanggang ngayon hirap pa rin ako. Muling tumatag ang boses ng matanda sa kabila ng kanyang panghihina. Palagi kong iniintindi ang sobrang abala mong schedule. Palagi. Pero dumating ang panahon na hindi mo na sinubukang intindihin ang sa akin. Inabot niya ang kamay ni Fernanda at bigla na lang isang kamanghamanghang dalagang ito ang dumating. Isang lubos na estranghera. Isang babaeng nagtatrabaho bilang tagalinis ng bahay. At ipinadama niya sa akin ang mas tapat na pagmamalasakit at tunay na respeto bilang tao, higit pa sa ipinakita mo sa akin sa loob ng napakaraming taon. Kinagat ni Ricardo ang kanyang ibabang labi, dinaramdamang bigat ng kanyang pagkukulang na para bang pinipiga siya ng dambuhalang bato. Nagkamali ako, ma'am. Mahina niyang bulong. Oo, totoo yan. Sagot niya ng walang alinlangan. Pero binibigyan ka ng buhay ng pagkakataong itama ang pagkakamali mo. At ang pagkakataong iyon ay dumating kasabay niya. Hindi gumalaw si Fernanda. Hindi niya inakalang magiging sentro siya ng sugat ng pamilyang ito. Ngunit hindi rin siya umatras. Siya'y mahinahon, matatag at may malalim na empatiya. Huminga ng malalim si Ricardo. Kaya, sabi niya, tumingin kay Fernanda, kailangan kong marinig ang sagot mo. Tatanggapin mo ba ang posisyong ito na makatrabaho ako? Ramdam ni Fernanda ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ako, tinatanggap ko. Lumabas ang sagot sa kanyang labi bago pa niya ito lubusang napag-isipan at totoo ito mula sa kanyang puso. Ngumiti si Doña Conceição, may kislap ng luha sa kanyang mga mata. Salamat sa langit, sa wakas makakatulog na ako ng may kapayapaan sa puso. Hinawakan siya ni Fernanda ng mahigpit. Hindi ka na muling magiging mag-isa, ipinapangako ko. Binitiwan ng matandang babae ang isang malalim na buntong hininga, para bang bigla na lang nawala ang bigat ng napakaraming taon mula sa kanyang balikat. Lumapit si Ricardo sa kanila. Simula sa araw na ito, sisikapin kong baguhin ang lahat. Gusto kong tunay na makibahagi sa iyong buhay, magpakita ng tunay na pag-aalaga, at sa wakas, maging anak na karapat-dapat sa isang inang tulad mo. Tumingin si Doña Conceição sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman hinanap ang isang perpektong anak. Ang kailangan ko lang ay isang anak na nandyan, Ricardo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Makatotohanan, tapat at ito ang pinakamatagal ng inaasam-asam niyang marinig mula sa kanya. Lumuhod si Ricardo sa tabi ng kanyang ina. Ipinapangako ko magbabago ako para sa iyo. At si Fernanda na nakatayo roon, pinagmamasdan ang lahat, ay dumating sa isang mahalagang pagkaunawa. Hindi ito katapusan ng kanilang kwento. Ito ang simula ng pagwawasto ng lahat. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang pang-araw-araw na buhay ni Doña Conceição sa paraang hindi niya kailanman inasahan. At ang pagbabagong iyon ay naganap dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa napakaraming taon, si Ricardo ay nagbago rin. Hindi na siya ang anak na laging malayo ang loob, laging nagmamadali sa trabaho, laging abala at palaging nangangakong tatawag ngunit hindi natutupad. Nagsimula siyang dumating ng maaga tuwing umaga, dala ang mainit at bagong timplang kape. Maingat niyang inaayos ang kumot sa mga binti ng kanyang ina.
Umuupo siya sa tabi nito at tahimik na nakikinig sa mga lumang kwento ng pamilya na halos hindi na niya maalala. At si Fernanda? Si Fernanda ay naging mahalagang tulay na nagpapanatili ng maayos na daloy ng buong tahanan. Ipinakita niya ang palagi ang kabaitan, walang kapag-urang malasakit at pambihirang galing sa pag-aayos. Kabisado niya ang eksaktong oras ng pag-inom ng gamot, ang tamang sandali para maghain ng tsaa, at ang mga oras kung kailan kadalasang emosyonal si Doña Conceição. Ngunit mayroon din siyang likas na pagkaunawa kung kailan dapat umatras upang bigyang puwang ang muling pagbuo ng ugnayan ng mag-ina. Ang pagmasdan, ang unti-unting pagbabalik ng kanilang relasyon ay tunay na kahanga-hanga. Sa ikatlong araw ng kanyang trabaho, dumating si Fernanda na may dalang bagong scarf para sa matanda. "Binili ko ito kahapon. Naisip kong babagay ito sa iyo," sabi niya, may simpleng at tapat na ngiti. Mahigpit na niyakap ni Doña Conceição ang regalo, halatang naantig. "Matagal na mula nang may nagbigay sa akin ng ganitong regalo. Huling beses ay noong buhay pa ang asawa ko." Ang sandaling yon ay higit pa sa simpleng pasasalamat. Ito ang simula ng tunay na paghilom. Pinanood ni Ricardo ang buong tagpo mula sa kabilang dulo ng silid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa luha. Para bang sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita ang kanyang ina. Hindi bilang isang pasaning responsibilidad o isang alaala ng nakaraan, kundi bilang isang tunay na tao. Isang taong may sariling kwento, damdamin at kahinaan na matagal na niyang ipinagsawalang bahala. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Fernanda at mahimbing na nagpapahinga si Doña Conceição sa kanyang silid, lumapit si Ricardo sa bintana at tahimik na tumingin sa malawak na lungsod ng São Paulo sa ibaba. Puno ng buhay ang buong lungsod, walang tigil ang tunog ng mga sasakyan at ang mga gusali ay abot langit. Kumikislap ang mga ilaw sa lahat ng direksyon. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, tunay siyang nakaramdam ng kababaang loob at kaliitan. Napansin ni Fernanda ang malalim niyang pag-iisip. "Ayos ka lang ba?" Mahinahong tanong niya. Humarap siya sa kanya at napangiti ng pagod. "Unti-unti ko nang natutunan kung paano maging maayos." Nakatayo silang magkasama sa katahimikang payapa. "Fernanda," huminga siya ng malalim bago nagpatuloy, "hinding-hindi ko kayang tumbasan ang lahat ng ginawa mo para sa aking ina. Pero sisikapin kong ipakita ang taus-pusong pasasalamat ko sa paraang makahulugan." Ngumiti si Fernanda ng mahinhin at nahihiya. "Hindi ko ginawa ang mga iyon para may kapalit. Alam ko yan," putol niya agad. "At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng lahat ng ginawa mo." Kinagabihan, nang tahimik na ang buong bahay, dahan-dahang pumasok si Ricardo sa silid ng kanyang ina. Mahimbing itong natutulog. Pantay at banayad ang kanyang paghinga. Nakapatong ang kulubot na kamay sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, hindi na siya mukhang malungkot o nag-iisa. Umupo si Ricardo sa silyang nasa tabi ng kama. "Patawarin mo ako, Mom," halos pabulong ang kanyang tinig. "Patawarin mo ako sa lahat ng kaarawan na hindi ko nadaluhan, sa lahat ng linggo na hindi ako dumalaw, sa bawat beses na tinawagan mo ako at pinatay ko lang ang tawag." Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Napakatagal kong nawala bilang anak. Pero ipinapangako ko sa iyo, simula ngayon, palagi na akong magiging naroroon." Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Narinig niya ang bawat salita. "Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito, anak ko." Inangat niya ang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Ricardo. At sulit ang bawat minutong paghihintay. Hinalikan ni Ricardo ang kamay ng kanyang ina ng may malalim na paggalang, labis na pagmamahal at matinding pagsisisi para sa lahat ng panahong nawala. Makaraan ng ilang linggo, naging ganap na bahagi na si Fernanda ng araw-araw na buhay sa tahanan.
At higit pa sa isang empleyado ang kanyang naging papel para na siyang tunay na pamilya. Sinamahan niya si Doña Conceição sa lahat ng medical check-up, inihahanda ang mga paboritong pagkain ng matanda, ibinabahagi ang mga lumang recipe at mahinahong tumutulong tuwing may kaunting pagkalito sa alaala. Ngunit isa pa ang mahalagang tungkulin niya, siya ang naging tulay, isang tulay sa pagitan ng mag-ina na matagal nang may pagitan. Isang araw, habang inaayos ni Fernanda ang mga bagong bulaklak sa florera sa mesa, narinig niya ang tawag ni Doña Conceição. "Fernanda, maaari ka bang pumunta rito saglit?" Lumapit siya sa sofa kung saan nakaupo ang matanda, may hawak na bagay sa kanyang kupas na mga kamay. "Para sa iyo ito." Iniabot niya ang isang simpleng sobre kay Fernanda. "Tanggapin mo bilang pasasalamat ko. Para sa araw na binuhat mo ako mula sa malamig na kalsada at sa paggawa nito, ibinalik mo rin sa akin ang aking anak." Maingat na binuksan ni Fernanda ang sobre at ang laman nito ay lubos na ikinagulat niya. Isang luma at kupas na litrato. Makikita si Ricardo bilang isang batang paslit nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Kapwa sila nakangiting masaya sa harap ng simpleng tahanang minsan nilang pinagsaluhan. May nakasulat sa likod, sulat kamay, "Salamat sa pagpapaalala sa aking anak kung sino ako noon pa man." Napakapit si Fernanda sa kanyang dibdib, dama ang matinding emosyon. "Doña Conceição, hindi ko talaga alam kung paano ipapahayag ang nararamdaman ko." Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay ng buong lambing. "Iha, 2 buhay ang iniligtas mo noong araw na yon. Iniligtas mo ako at iniligtas mo rin siya." Tahimik na umiyak si Fernanda, dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Lumapit si Ricardo at nasilayan silang magkasamang nakaupo. Ang kanyang mahal na ina at ang kahangahangang babaeng nagpabago sa lahat. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. "Sa tingin ko, ngayon lang natin tunay na natagpuan ang lahat ng matagal na nating hinahanap, hindi ba?" Biro niya ng may gaan, tumango si Doña Conceição. "Tunay nang, dahil ang pag-ibig ay hindi kailanman nahuhuli. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral na nais iparating sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kwentong ito. Walang sino man ang tunay na handang mawalan ng mga taong pinakamamahal nila. Pero minsan, unti-unti nating nawawala sila, bawat araw, paisa-isa, dahil sa hindi natin pagiging naroroon sa kanilang buhay. Kung mayroon kang isang taong mahal mo na matagal nang naghihintay ng isang tawag mula sa iyo, isang pagdalaw o kahit isang simpleng mensahe na nagsasabing, "Kumusta ka na?" Huwag mo na itong ipagpaliban pa bukas. Huwag mo nang hintayin ang buhay na mismo ang maningil ng utang na iyon. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng presensya higit sa lahat, hindi ng pagiging perpekto. At bago ka magpatuloy sa iyong araw, nais kong humiling ng isang bagay. Mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, pindutin ang like button sa video na ito, at ibahagi ang kwentong ito sa isang taong alam mong kailangang makarinig ng mga salitang ito ngayon. Ang iyong suporta ang naging malaking bahagi ng aming patuloy na paglago at nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang patuloy na lumikha ng mga makabuluhang kwento para sa inyong lahat. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyong pananatili hanggang sa huli. At taimtim kong hinihiling na naantig ang iyong puso sa kwentong ito gaya ng pag-antig nito sa akin habang nililikha ko ito. Hanggang sa muli nating pagkikita at naway pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at ang buong pamilya mo.